Maligayang linggo po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Na iba yung tugtog po ngayon kasi masaya po tayo ngayong linggo na ito dahil isang napakalaking dakilang kapistahan na pinagdiriwang po ng buong simbahan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa mga nakikinig po sa ating radio ngayong umaga na ito, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig pa rin sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin, Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesofsanjose.org at sa www.rngonline.org at sa Facebook account po ng ating programa www.facebook.com/manaligka. At ito po ang inyong host ngayong araw na ito, ang inyong kabsat, ang Paring Ilocano po, bumabati sa inyo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, si Father Bong Romano po. Ako po naman si Brother Rodel, ang inyo pong seminaristang Bulakenyo. Ako naman po si Brother George Santiago, ang seminaristang Novo Ecija. Wow, and of course, napakapalad po natin ngayong umaga na ito ng linggo ng muling pagkabuhay. Dahil kasama po natin ang ating ama sa ating diocese, ang ating mahal na obispo. Bishop Bobet po, obispo daw po ng Mechanis Gang. Opo, at sanay po kayo dito sa programa namin dahil international palagi. Iba-iba, no? Lalo na pag nakakasama natin yung mga seminarians, tsaka yung mga Madreng Dominicana po ay humihingi po sila ng paumanhin dahil nakabakasyon. Nag-retreat sila ngayon. Ay, nag-retreat po, no? Retiro. Ngayon matatapos yung kanilang retreat. Oo, yung mga Madreng Dominicana po. Sisimulan po natin ng programang ito ngayong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa isang panalangin. Pamumunuan po tayo ni Bishop Bobet. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ama naming punong-puno ng pagmamahal at awa sa aming lahat. Salamat po sa biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Salamat dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lalo pa kaming pinag-alab ang aming pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sana po itong kanyang pagkabuhay muli ay magdala ng panibagong sigasig sa amin, lalong-lalo na po ngayong inaanyayahan kaming ipahayag namin muli ang aming pananampalataya. Sana po ay totohanin namin ang aming pananampalataya sa buhay namin ito at ipakita namin sa mga maliliit na ginagawa namin. Sana lahat ialay namin bilang tanda ng aming pagmamahal sa iyo. Everything talaga para sa iyong kapurihan at sa kaligtasan ng lahat. Ang lahat pong ito ay niling namin sa ngalan din ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay pakikinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito ng muling pagkabuhay. Nababasahin po ni Brother Rodel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala."
Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niyang ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa saad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po sa ating mahal na obispo, sa kanyang pangunguna sa panalangin, at maraming salamat din, brother, sa iyong pagbasa sa Ebanghelyo. At ngayong araw po na ito ay masaya dahil araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano bang pagbati na common na batian, yung greetings pag-araw Happy nito? Easter. Happy Happy Easter. Easter. Happy Easter. Oo, Happy Easter. Masayang pagkabuhay. Maligayang Maligayang pagkabuhay. pagkabuhay. Oo. Alleluia! Amen. Dapat ngayon Yan. mag... May Alleluia na yan. At ito yung Pasko ng mga Pasko, ano. At meron po kaming sorpresa sa inyo dahil itong araw din po na ito ay napakahalaga sa diocese dahil i-relaunch po natin yung tinatawag na Year of the Purple, no, Bishop, yung taon ng mga duka Sa lahat ng mga parokya ng sa mga diocese. parokya. Opo. So sabay-sabay po yan. Kaya ang pagninilayan po natin mamaya, siyempre na nakalakip sa araw na ito ng muling pagkabuhay, ay yung may maganda pong pastoral letter yung ating mahal na obispo. Kaya napakapalad po natin ngayon, yung pong gumawa ng pastoral letter ngayong araw po na ito, ay mismo kasama natin, brothers. Kaya hindi natin pwedeng bawasan ito at yung ibang pare ko minsan, naglolokohan kami, brother, dahil binabawasan daw nila. Opo, kaya wag po kayong alis at sana nararamdaman po ninyo yung tinatawag na atmosphere talaga ng muling pagkabuhay pagkatapos na maipagdiwang nga natin yung Easter Triduum, di ba? Yung Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, nag-Easter Vigil tayo, naganap yung salubong, marami kaninang madaling araw. And of course, sa araw na ito ay gagawin natin ng kagalakan ng tinatawag na Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya humanda po kayo, andito po ang ating mahal na obispo na siyang magbibigay po sa atin ng gabay. Kaya wag po kayong aalis at babalik po ang programang Manalig Ka. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made,
kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel Paglinawan po. Brother George po, ang seminarist ng Novoisiano. Si Bishop Bobet po, ang McKinney. Opo, at ito nga po, isang punong-puno ng pagpapala sa ating diocese po ngayong araw na ito. Dahil sa buong diocese, sa lahat ng parokya, ay magkakaroon ng relaunching yung tinatawag na taon ng mga maralita. At napaganda, sa lahat po ng parokya ngayon, mapakikinggan po ninyo yung tinatawag na liham pastoral ng ating mahal na obispo. At para po maabot ng lahat, para po marinig ng lahat, para merong gawin ng lahat sa pastoral letter po na ito po yung aming tatalakayin. Kaya handa po ninyo ang aming sarili at babasahin po namin ito at tulong-tulong po kami na maipaliwanag po ito sa inyo para tunay na maunawaan natin ito at maisakatuparan. So, handa na ba kayo, brothers? So, babasahin natin. Tutulungan natin yung obispo. Apa. So, ang obispo po ang sumulat nito at siya rin po ang may lagda nito. Mga pinakamamahal kong mga kapatid na pari, mga relihiyoso at relihiyosa, mga leader laiko, mga pamilya, mga kabataan at lahat ng mga kapatid sa pananampalataya na bumubuo sa sambayanan ng Diyos sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay sa inyong lahat. Ang katapusan ng Kwaresma ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagkakawanggawa. Bagkus, ang mga ito ay mga susi sa makahulugang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo at muling pagkabuhay nating lahat. Ang Kwaresma ay simula lamang tungo sa mas maalab na pagdarasal, pagsasakripisyo at pagkakawanggawa. Mas maalab na pagsasabuhay ng ating pananampalataya at mas konkretong pagmamahal para sa isa't isa at para sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng simbahan sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ang paniniwala na siya ay nagkubli o nagkukubli sa mga kapatid nating mahihirap. Ito ang sama-sama nating gustong maranasan. Kaya nga sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus, sa taon ng mga mahihirap, nais kong ituon ang pagninilay sa 7 kawanggawang pangkatawan, 7 corporal works of mercy, na konkretong pagpapadama ng pag-ibig kay Kristo sa katauhan ng ating kapwa, lalo na ang mga dukha. Madalas wikain ni Mother Teresa ng Calcutta na may 2 tunay na pag-iral ang Panginoon sa mundo. Ang pag-iral niya sa banal na sakramento ng Eukaristiya kung saan pinupuno niya tayo ng kanyang liwanag, ng kanyang buhay at ng kanyang pag-ibig. At ang pag-iral ng Panginoon sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha. Nabubuhay tayo sa tinapay ng buhay, ang Eukaristiya na tinatanggap natin mula sa mahabaging pag-ibig ng ating tagapagligtas, sa pagbabahagi natin sa mga nagugutom sa katawan at kaluluwa. Sinusuklian natin ang kanyang pag-ibig na nagbibigay ginhawa at galak sa kanyang mahabaging puso. Noong maordenahan ako bilang obispo, si Papa Benedicto ika-16 ay naghabilin sa akin, "Ituro mo, anak ko, sa mga mananampalataya na kilalanin ang presensya ni Kristo sa bawat tao at matagpuan siya sa sambayan ng tumatangis, lalo na sa mga mahihirap. Tinanggap ko ito bilang aking pangunahing misyon. Ito din ang misyon na ipinagkakaloob sa atin ngayong taon ng mga dukha sa pagsasagawa natin ng 7 kawanggawang pangkatawan o 7 corporal works of mercy sa mga kapatid nating nangangailangan at tumatangis kung saan ang pag-iral ni Kristong muling nabuhay ay nakakubli. Ang 7 kawanggawang pangkatawan ay ang mga masikhay na gawaing naglalayong palubagin ang pagdurusa ng katawan,
Ang mga ito ay hinango mula sa talinghaga ng mga tupa at kambing, sa bagong tipan at mula sa aklat ni Tobit sa lumang tipan. Nais kong isa-isahin ang mga ito upang pagnilayan at gawing hamon sa atin sa pagpasok ng panahon ng pagkabuhay. So napaganda no na maunawaan natin na ito ay kinuha nga po sa kasulatan, lalo na yung senaryo ng actually yung Matthew 25:31 to 46. Yung senaryo yan ng paghukom. Yung makikita mo yung hahatiin kung sino yung tupa Sa kanan. at sino yung amoy kambing, yung mga ganon. At ito nga po, yung alam natin kung ano yung mga katuruan doon ng Panginoon, bakit yung iba ay hindi pumunta sa langit, yung iba naman ay pumunta sa langit. At yung batayan nga ng Panginoon, yung kung ano yung ginawa mo sa yung kapwa, lalo na yung mga maralita, ganyan, ay ginawa mo rin sa kanya. At ito nga po, Bishop, yung tinatawag na 7 corporal works It's a of mercy. mercy. So sisimulan na po natin, magbibigay po ng mga paunang salita si Bishop at pagtutunan na nga po natin na isa-isa itong pagninilayan po na ito na napakalaga. Bali, sabi nga po ito yung last exam natin. Pag namatay tayo, bago tayo pumasok sa langit. Sa langit. Ang tanong sa atin ni Jesus, Ano ba'y nagawa mo? nung nagugutom ako, pinakain mo ba ako? Nung may sakit ba ako, binisita mo ba ako? Ganon yung mga... So, nung nakakulong ba ako, binisita mo ba Binisita. ako? Ganon yung mga... So, ito yung mga tip na ng Panginoon sa atin na kailangan nating tandaan. Ayun bang, kasi baka kung ano-ano yung ginagawa natin sa buhay at nakakalimutan natin itong napakahalaga at very basic para ma-qualify tayo sa langit. Ayun bang at makasama ang Panginoon. Apo. Yung si Tobit naman, yung na-mention natin dito, si Tobit. Yung alam mo, yung kinukwento niya, yung mga dasal daw ng kanyang asawa at ng mga dasal niya ay pinapakinggan ng Panginoon at yung kanyang iniisip na dahilan ay dahil nga ginagawa nila itong works of corporal works of mercy, no? Yung bang lalong-lalo na sila yung ginawa nila yung paglilibing sa mga patay, no? Yung bang na isa sa mga sa 7 corporal works of mercy. Kaya nga yung hamon sa atin, yung talagang tignan natin ngayong taon ng may hirap, taon ng mga dukha, ay pagtuunan natin ng pansin itong 7 corporal works of mercy. Opo, at napakaganda nga po. Isa-isayin po ito para makita natin kung paano na konkreto talaga natin na magagawa. Kasi kung minsan, yung palagi na naririnig lang natin, no, yung pakainin yung mga nagugutom, tapos hindi naman natin alam kung paano. At yung hamon nga po ngayon ay yung pang-diocesan kung paano maisasakatuparan itong mga isa-isa na ito. At napakaganda nga, Bishop, nung nagbigay po kayo ng Diocesan Lenten Recollection, ginawan pa ng box tong mga ito kung saan ka tutulong. Dahil itong babasahin natin na pastoral letter na ito, merong sisidlan na alkansya na envelope. Kung i-check mo doon kung saan mo ibibigay yung itutulong mo. Ito nga pong relaunching na ito, itong linggo na ito. Kaya napakaganda po dahil mayroon po tayong common, yung sama-sama kung paano po ito gagawin bilang isang diocese na sigurado po kapag ginawa natin ito ay konkreto na ginagawa natin ang pagdiriwang ng taon ng mga mahihirap. Kaya Bishop, i-sign po natin yung number 1. Number 1 po, pakainin ang nagugutom. Sa SWS survey noong 2014, tinatayang mayroong humigit kumulang na 3.6 milyong pamilya ang dumaranas ng di kusang Milyon. kagutuman, involuntary hunger. Maaring hindi natin ito nararanasan sapagkat mayroong pagkaing inihahain sa ating hapag araw-araw
isang hamon ang makibahagi sa pagsisikap maibsan ng kagutuman ng ating kapwa sa pagbibigay ng donasyon at sa voluntaryong pakikilahok sa mga feeding programs, pagkakaloob ng makatarungang sweldo sa mga manggagawa, di pakikibahagi sa pangangalakal na nagsasamantala sa mga mahihirap katulad ng mga di makatarungang business practices o katulad ng pagpapautang ng may mataas na interes, mapayapang advokasya laban sa pork barrel at laban sa mga corrupt practices na nagpapahirap sa ating mga kababayan. So, makikita mo dito, mayroong 4 na minention si Bishop. Una, yung mga feeding programs. Alam niyo, isang nakakatuwa nga po, Bishop, meron tayong konkretong ginagawa po dito ngayon, yung tinatawag na hapag-asa. Marami pong nagbe-benefit yung mga iba't iba na mga parokya natin sa ating diocese. Actually, yung pong pumapasok na donasyon natin, may envelope ng hapag-asa at yung second collection sa Ash Wednesday ay napupunta dito sa buong diocese. Siguro magandang bigyan ng konting background. Yung isa sa mga nangunguna dito sa Pag-asa, yung Assisi Foundation. Nung nagbigay sila ng orientation sa amin, mga pari sa Pampanga, yung bang makita mo talaga yung madadama mo sa kanila yung sense of urgency. Kasi nga, yung sinasabi nila, ang daming mga bata nasa formative stage ng kanilang buhay, yung dumaranas ng malnourishment. Na yung bang, at sinasabi nila, pag nagpatuloy ito ng matagal, yung utak ng bata liliit. Ganon yung bang, kaya nga sabi nila, wag nating iwalang bahala itong katotohanan ito, kasi this will be the future generations ng mga Pilipino, yung bang kapag hindi na develop yung utak nila, yung bang will have citizens na maliliit yung mga utak nila. They will make decisions for our country, no? for our children's children. Yeah. Kaya kung minsan po pala, no, halimbawa sa classroom, kung minsan papagalitan mo yung bata, ay hindi ka makikinig. Ang bobo. Kung minsan, hindi pala yun ang problema talaga. No? Marami ang problema. Baka dito nga yung pinakaugat. Kasi pumasok pala na gutom, pumapasok pala na kulang yung nutrition sa katawan. Kaya tama nga po, yung very urgent basic na napaka-urgent talaga sa kwan natin. And of course, makikita mo rin po dito yung sabi nga ni Bishop, yung makatarungang sweldo sa mga manggagawa. Recently nga po, medyo nag-react po yung labor sector, lalo na nga po sa NCR, dahil idinagdag lang ay 15 pesos. Opo, yung mga ganon. At yung nga, pag tumataas yung mga bilihin, hindi naman tumataas yung sweldo rin ng tao. Kaya ito po, napagandang paalala rin na sana kung paano talaga mapagtuunan yung mga ganong mga standard ng buhay din ng tao, lalo na nga po yung mga labor sector po natin. And of course, yung nga po, yung isa ring po dito, yung di makatarungang business practices, katulad ng pagpapautang na may mataas na interest. So, yun po, at ito nga po, yung mga nangyayari kung minsan na mga ganito, yung mga hindi maganda nga po na nangyayari sa business sector, kung minsan nga yun din yung mga walang katarungan, yung walang konsiderasyon na pagpapatubo ng malaki. Siguro kasama din natin yung nangyayari dito sa Nueva Ecija, no? Yung mga farmers natin, ang mura-mura ng
sibuyas, Oo. ng kamatis, Lahat. nagpapagod yung mga farmers natin. Ang dahilan ay dahil nag-i-import sila ng yung mga parang yung mga sinasabay pa dun sa ani ng ating mga farmers, yung pag-i-import nila ng sibuyas, no, yung mga na hindi man pinipigilan ng gobyerno itong mga taong ito, yung mga Bumabagsak ko tuloy ang presyo. mabagsak yung Oo. presyo. Tama, ganun po ang nangyayari. At isang konkretong problema natin dito sa Nueva Ecija yon, tuwing anihan, bagsak presyo. Dahil yung nangyayari nga po yung hindi magandang practice yung sa government natin, dahil may commission, ang nangyayari, napapabayaan naman yung mamamayan talaga natin. And of course, yung nabanggit nga po dito, yung isang involvement nga po natin ngayon, yung advokasya natin laban sa pork barrel, na isa katuparan po namin ito yung signature, nangalap ng mga signature, nag-campaign noon, para yung nga po, yung mapawalan bisa yung mga batas nga natin sa pork barrel. And of course, yung mga corrupt practices nga po natin na nagpapahirap talaga sa kababayan natin. So mga kapatid, sinesenyasan po tayo sa kabila at magbe-break muna. Makikinig po tayo muli ng isang masiglang awitin at wag po kayong babalik. Wag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig Ka. Hallelujah! Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Brother Rodel Paglinawan po, ang inyong Bulakenyong seminarista. Brother George po, Santiago, seminaristang Nova Ecijano. Bishop Bobet po, McKinney. Okay po. At ito nga po ay tinatalakay natin ang 7 corporal works of mercy mula sa pastoral letter ng ating bishop, 7 kawanggawang pangkatawan. So na-mention po yung
yung una kanina, pakainin ng nagugutom. Pangalawa, painumin ng nauuhaw. Pangatlo, paramtan ang walang maisuot. Pang-apat, patuloyin ang walang masilungan. Pang-lima, Dalawin ang mga nasa bilangguan. pang-anim, Dalawin ang mga may karamdaman. pang-pito. Ilibing ang mga namatay. So itutuloy po natin ha. Dito po tayo Sa ngayon pangalawa sa na po. pangalawa. Ayan. Painumin ang nauuhaw. So pakinggan po natin ulit si Bishop. Tinatayang mayroong 16% ng Pilipinong pamilya ang walang akses sa ligtas na inumin at malinis na tubig. Si Jesus ay nagwika, tandaan ninyo ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ito ay paanyayang magbahagi sa nauuhaw na maaaring isagawa sa mga simpleng pagkakawang gawa sa nauuhaw. Pagsuporta sa mga pulisya sa pagkakaroon at pagpapanatili ng malinis na tubig. Paggamit ng mga makakalikasang gamit panlinis o detergents. Pagsunod sa mga patakaran ng kalinisan at kaayusan ng mga drainage system tulad ng di paggamit ng plastic. O nga Bishop, makikita mo na 16% Pilipino yung walang access na ligtas sa inumin ng malinis. Malaking porsyento Oo. po yan. Malaki oh. Po. Alam nyo, yung ang karanasan po namin doon sa Muñoz, kung minsan yung mga bata, pinapagalitan namin sila na hindi naliligo. Aha. Sabi na, papakainin namin kayo, kaya lang maliligo kayo, ganyan. Kaya lang problema naman pala nila, wala Wala talagang pampaligo. Wala Walang silang tubig. access Opo, yun. talaga sa yun. ano. Kaya, ito, napakalaki talaga na. Ito inumin Inumin oh. ito. Ayun, Talagang pampaligo. alam natin na yung 2/3 ng katawan po natin ay tubig. Opo. Yung bang pag na dehydrate ka, yung delikado yan. Ganun yung bang. Mm-mm. Tapos yung pumapasok pa yung yung maduming tubig sa katawan mo, apektado yung buong katawan, yung health, Kalusugan. kalusugan, no? At tayo po siguro na sagana po yung tubig, yung marunong din dapat na magtipid talaga, no? Yung Yes, magmalasakit para sa Maging responsable pangkalahatan, din. no? So, tignan mo ha. So, yung ikalawa na yan, na painumin ng nauuhaw, talagang isang konkreto pala na dapat pagtuunan. Opo. Okay, yung pangatlo po, Bishop, paramtan ang walang maisuot. Dahil sa kakulangan ng material na pangangailangan, maraming mga taong nagtitiyaga sa gulagulanit na kasuotan. Kung marami tayong mga damit, maaari nating ibahagi ang iba sa halip na itabi na lamang, gayong mapapakinabangan ng mga nangangailangan. Magandang isaalang-alang ang pangyayaring naganap sa buhay ni San Martin ng Tours, na isang sundalo na naging obispo. Sinasabing isang araw, nakasalubong siya ng isang pulubing naghihingi sa kanya dahil wala siyang maibigay. Hinatin niya ang kanyang balabal, ang kalahati ay sa kanya. Ang kalahati ay ibinigay niya sa pulubi. Nang gabing yon, siya ay nagkaroon ng pangitain. Nakita niyang nakasuot kay Jesus ang kalahati ng balabal na ibinigay niya sa pulubi. Wow. Alam niyo, napaalalanan po, sabi ganon, pag uwi mo daw sa bahay, tignan mo yung aparador, Yes. yung mga naka-stock doon na sayo na hindi mo na nagagamit talaga. Mm-mm. Actually, hindi na sayo yun. Opo. At kung minsan nakakakonsensya, no, Brother Opo. Rodel. Totoo po Brother yan. George. Opo. Actually, naalala ko po yung sinabi ni Mother Teresa of Calcutta na halimbawa, kung meron kang 10 damit, hindi mo po pwedeng sabing iyon lahat yon. Kung ang mga tao nasa paligid mo ay walang maisuot, sa kanila iyon, sabi niya. So, talagang nakakatuwa dahil ang ganitong prinsipyo, talagang kailangan mo mag-share sa ibang tao. Kailangan paramtan talaga po ang mga walang maisuot. So po, nangongolekta po kami. Baka pwede po magbigay kayo sa simbahan at yung iba po, idadala po namin sa bahay ampunan. Yes. Kung minsan daw, hindi naman nila alam kung Kaya saan. yung mga street children na Opo, opo. pakalat-kalat sa daan, yung madudumi yung damit na at wala silang maisuot na
sapin sa Malinis paa, sa buhok. at saka yung damit talaga sa... Naalala ko po tuloy, no, kapag ka daw nagbibigay kayo ng hindi taos sa loob, baka hindi rin taos ang iyong kamting gantimpala. Naalala ko ho kasi yung commercial dati. Nagbigay ng kalahating biskwit yung mama doon sa matanda. Ngayon, naging fairy yung matanda. Binigyan siya ng kalahating kotse. Kalahati talaga. Ha? Kalahating piraso. Yung sabi ni St. John Chrysostom sa kanyang homily, talagang yung mga hindi mo na ginagamit na damit doon sa cabinet mo, hindi na talaga sa iyo yan. Yes. Yung kaya may naghihintay na pulube tao na yun nga yung bang para doon sa mga damit na yun. So yun po, kaya pwedeng konkreto at agaran na pwede tayong maisakatuparan po itong panawagan na ito. So Bishop, yung number 4 po. Yung number 4 po, patuloyin ang walang masilungan. Maraming taong walang matirhan. Ang iba'y naging biktima ng mga digmaan at bagyo na tumangay sa kanilang ari-arian. Ang iba'y sadyang bunga ng kahirapan. Hindi na iba sa ating makakita ng mga pamilyang nakatira sa lansangan o sa ilalim ng tulay. Mag-ambag tayo sa mga samahan o organisasyong naglalayong magtayo ng mga tahanan sa mga walang matirhan o mag-alay ng kusang serbisyo katulad ng ginagawa ng Couples for Christ. Ganito ang ginawa ni San Juan Bosco sa mga batang lansangan sa Italia. Ipinanlilimos niya sila ng masisilungan, tinuruan at hinubog na maging mabubuting kabataan. Ito din yung layunin natin doon sa parang mangga, no, yung yung tahanan ng Damayang Kristiyano, yung nabigyan natin ng matitirhan yung mga abandoned elderly na nandoon, at saka yung mga street children na 6 na yung mga batang makukulit na kasama natin doon, no? Pero mababait, no? Yes. So yun, at ito nga po, baka yung iba po hindi pa po alam yung tahanan ng Damayang Kristiyano po natin, yung tirahan po ng mga abandoned elderly at yung mga bata rin po na walang matirahan. Dito po banda yun sa San Jose City. Pagtanong lang po dito sa Cathedral, at ituturo po yung pagpunta o kung meron po tayong mga donasyon dahil nangangailangan po kami ng tulong ninyo. Katulad nga po nung ginawa ng birthday ni Bishop nung March 27. So nag-fundraising po kami. Yung proceeds po ay itutulong sa patuloy po na pangangalaga doon po sa tahanan ng Damayang Kristiyano. So Bishop, yung number 5. Number 5 po, dalawin ang mga nasa bilangguan. Ang mga nasa bilangguan ay nahihiwalay sa lipunan bunga ng mga krimeng nagawa. Mayroon ding nakabilanggo bagamat walang sala. Ano man ang dahilan kung bakit sila nabilanggo, kailangan din nila ang tulong at suporta ng ibang tao. Sa mga walang sala, para matamo ang katarungan. Sa mga may sala, para maging daan ng pagpapanibago ng buhay. Maraming bilanggo ang nagbagong buhay sa loob ng bilangguan sa tulong ng mga taong nagtiyaga at umagapay sa kanilang mga masalimuot na pinagdaanan. Maaari tayong makipag-ugnayan sa social action arm ng parokya o ng diocese upang alamin ang pangangailangan ng mga nasa bilangguan at makibahagi sa pagtulong sa kanila tungo sa pagpapanibagong buhay. Meron akong isang naging parokyano, yung nakulong siya ng 12 taon. At yung kaso niya, rape. Only to find out after 12 years na nakakulong siya, na wala siyang kasalanan. Yung alam mo nakakalungkot ito kasi na-deprive yung mga anak niyang dalawa sa presence ng tatay, ganon. Tapos alam mo, kasi biro mo rape yung case niya, no. Yung tingin ng mga anak niya sa kanya, yung bumaba talaga, ganon, yung mga ang hirap talaga niyang makakonect sa mga anak niya ngayon.
So yun din po, kami rin nung nandito at tuloy-tuloy yung prison apostolate dito eh. Sila Kwan po yata ngayon, ano? Sila Monsignor. Monsignor Romy Nietes po. Siya yung, at saka si Brother Romel. Aba. At yun, napakarami talagang pwedeng tulungan po dyan. Kami nun, halimbawa nakanakaw lang ng tsinelas kung minsan 2 taon na, hindi pa, kasi walang tumutulong, mga ganon. Kasi minsan, taga-ibang lugar sila. Kaya napakahalaga po na tignan natin. To one time naman doon sa Muñoz, nung pinadalaw yung nakulong na babae doon, yung mayot pinuntahan nila. Nakita pa lang nila taong simbahan, naka-uniform pa sila. Magbabago na po ako, sabi. So yun po, napakalakas po ng impact. Kaya pala nakalagay din sa isa sa 7 corporal works of mercy. Bishop, ika-6 po. Kaanin po, dalawin ang mga may karamdaman. Bunga ng kahirapan, maraming mga may simpleng karamdaman ang nagiging malubha at nagiging daan ng maagang kamatayan. Makibahagi tayo sa mga medical missions na isinasagawa sa paglalaan ng ating serbisyo, pag-aambag ng yaman, pagkakaloob ng mga gamot. Maraming mga may sakit ang natulungan nung nakaraang pagdiriwang ng World Day of the Sick. Maraming salamat sa mga doctors, nurses, institutions, at mga miyembro ng iba't ibang mandated organizations na naglaan ng panahon, talino at yaman upang matulungan ang mga mahihirap nating kababayang may karamdaman. Naway ipagpatuloy natin ito. Napakaganda po, Bishop, yung ginagawa natin na every year yung World Day of the Sick, yung ibang doctors po na nakakausap ko, ay nabibigyan daw po sila ng pagkakataon talaga na ma-feel nila na may mission sila na ginagampanan. Mabuti. At nakakatuwa din po yung partnership natin sa Tahanan ng Damayang Kristiyano sa ibang doctors na na-appreciate nila na ini-involve din po natin sila dahil para sa kanila nga isang napakalaking mission talaga yung para sa mga may karamdaman. No? At kung titignan din natin yung mga statistics siguro, yung katotohanan nito, marami daw kasi na namamatay na hindi natitikman yung hospital o doktor, yung gano'n. Yung mahal kasi yung gamot eh. Mahal po. At ang pagpapagamot. Pagpapagamot, yung napakaganda ng kapag gumalaw talaga tayo, lalong-lalo na sa simbahan, yung na-involve natin yung mga doctors na Katoliko din, Kristiyano din, na may malasakit naman talaga sa kapwa. At so napakahalaga na yung magtulungan talaga tayo para sa mga kasi nga yung sinasabi dito, minsan simpleng sakit nagiging grabe kasi hindi natutugunan kaagad. At ito yung napaganda nga yung approach po natin dito, yung may spiritual healing. Alam niyo, Bishop, may mga kwento-kwento nga na pag nag-attend sila dyan, narinig ko sa Muñoz eh. Nag-attend siya nung na-pray over siya, yung biro mo yung bata ay biglang nakapag-aral ngayon. Sabi ko nga, dapat pala magkaroon din tayo ng mga i-document na yung documentation sa mga nangyari na gano'n. Yung iba talaga yung kahit hindi na sumama sa medical mission, doon pa lang sa healing, nagkakaroon na talaga ng spiritual healing. Kaya lumalakas yung loob nila, gumagaling, mga ganon. Father, maganda sigurong idagdag yung iba nating kaparian, yung pumupunta sa mga public hospitals, at least once a month siguro, para magdiwang ng banal na misa. Isa ho dito nga si Father Men ng Santo Domingo na ang balita ko po ay minsan sa buwan, nagpupunta siya sa Santo Domingo Hospital para magdiwang. Tapos dinadalaw ho niya yung mga may karamdaman. Actually, dito rin po, tuloy lang po ang apostolate dito sa Tuloy yung si Monsi, nagbibisita siya nagmimisa sa mga nakakulong at saka sa mga may sakit. Sa hospital. Sa public hospital at saka dito sa private hospital, Heart of Jesus. So tuloy-tuloy lang po ang mga pagkalinga natin, lalo na nga po sa mga may karamdaman. Dahil
Pero sinasabi po ni Monsignor Romy, yung mahalaga, kahit na sa parokya natin, dapat magbuo talaga tayo ng mga grupo na nakahanda talagang mag-apostolate sa mga may Opo. sakit. Lalong-lalo na sa public hospitals, so, kulang-kulang yung mga gamit. Yung maganda na mayroon talagang mga private persons na tumutulong para yung magdagdag dun sa kulang na serbisyo na binibigay ng gobyerno. Opo. Maganda rin yung nakaugalian sa Muñoz, yung ginagawa, yung DK, yung dalaw kalinga sa mga may sakit. Yung tuwing linggo ay pinupuntahan nila, binibigyan ng komunyon. Tuwing Biyernes yung pare. 150 yung inuukutan ng mga lay minister. Kaya isang part ng mga lay minister na mission nila, yung dalaw kalinga sa mga may sakit. Okay, so yung panghuli po, Bishop, yung ikapito. Kapito po, ilibing ang mga namatay. Nararapat lamang na pagkalooban Ilibing ang ng mga paglilibing na naaayon sa dignidad ng isang tao ang bawat pumapanaw. Nakatutuwang mapakinggan ng mga kwentong may mga magkakapitbahay na nag-aambag para maayos ang libing ng kanilang naghihikahos na kapitbahay na pumanaw. Sa lumang tipan, inilalarawan sa aklat ni Tobit na ang ginawa niyang paglilibing sa mga patay ang naging daan upang dinggin ng Diyos ang panalangin niya at ng kanyang asawa. Tunay na nahahayag sa Diyos ang anumang kabutihang ating ginagawa sa ating kapwa-tao at ito ay kanyang ginagantimpalaan. Napakahalaga din ito, no? Yung bang kasi yung paniniwala natin ang masterpiece ng Diyos, obra maestra ng Diyos ay ang tao. Siya yung may malaking dignidad sapagkat namatay at inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa tao, no? Yung mga kaya napakahalaga na yung tao ay na namatay ay mabigyan ng nararapat na paglilibing, no? Yung bang naayon sa kanyang dignidad. So maganda siguro i-conclude po natin ito, yung last part ng yung huling mensahe po ninyo ay itutuloy na basahin ni Brother George, yung panghuling bahagi. Inaanyayahan ko kayo mga kapatid ngayong taon ng mga dukha na maging buo ang loob na magdesisyon na isagawa ang 7 kawang-gawang pangkatawan na ipinapagawa sa atin ng inang simbahan para sa ating mga kapatid na nangangailangan at tumatangis. Inilulunsad natin ngayon ang taon na mahihirap sa bawat parokya ng ating diocese at kasabay nito ang mga maayos na pagsasakatuparan ng gawaing ito sa paglalabas ng mga sobrang nakatala ang 7 kawang-gawang pangkatawan na siyang paggagamitan ng ilalaman dito. Pag-ipunan natin ang pagtulong na gusto nating gawin para sa mga mahihirap. Ang sino mang ibig tumulong, lalagyan niya ng marka ang sobre kung saan niya nais iambag ang perang kanyang inilimos. Naway suportahan natin ito at makibahagi dito. Ang St. John Paul II Sanctuary of the Divine Mercy Incorporated o Tahanan ng Damayang Kristiyano ay nailunsad sa ating diocese noong May 13, 2014 upang maumpisahan natin ang ating paglilingkod sa mga abandoned elderly and children. Ngayon po ay may 13 matatanda tayo at 5 mga bata na kinakalinga. Sa May 13, 2015 ay ipagdiriwang natin ang unang anibersaryo ng pagkakatatag nito. Patuloy po nating suportahan ang proyektong ito sapagkat ang tulong po ninyo ang dahilan kung bakit ito naumpisahan at naipagpapatuloy. Layunin po nating palaguin ang paglilingkod natin sa mas nakakarami pang kapatid nating patuloy na tumatangis at humihingi ng ating tulong. Si San Juan Crisostomo ay nagwika ng ganito, "Huwag ninyong palamutian ang simbahan at pabayaan ang inyong mga kapatid na naghihikahos." Hindi niya tinututulan ng pagsasaayos ng lugar ng pagsamba.
Subalit kung gaano ang pagpapahalaga sa templo, ay ganoon din ang nararapat na pagpapahalaga sa kapwang naghihikahos na isang mahalagang templo ng Diyos. Idinagdag pa niya, walang naparatangan dahil sa hindi pagkakaloob ng palamuti sa simbahan. Subalit sa mga nagwalang bahala sa kanilang kapwa, ang impyerno ang naghihintay na may apoy na di namamatay at pagdurusang kapiling ang mga demonyo. Hindi hinihiling ng Diyos na baguhin natin ang mundo. Subalit kung gagawin natin ang maliit nating bahagi, maaaring ang mundo ay magbago. At matapos ang lahat, pagdating ng araw ng Panginoon, naway marinig natin ang mapang-aliw niyang mga salita. Halikayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sa tulong ng panalangin ng ating mahal na inang si Maria at sa patnubay ng ating patrong si San Joseng Manggagawa, naway maging mabunga ang mga gawaing ito ng pagkakawang gawa, hindi lamang sa mga tumanggap nito, higit sa lahat, sa nagkaloob nito upang ang mga gawaing ito ay magpalalim sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos na nananahan sa ating kapwa. Ipinagkaloob sa tanggapan ng Obispo, Katedral ng San Jose ang Manggagawa, lungsod ng San Jose, Nueva Ecija, ngayong 5 ng Abril, 2015, Pasko ng Pagkabuhay. Nilagdaan, Roberto C. Malyari Didi, Obispo ng San Jose, Nueva Ecija. So nabasa po natin ang kabaon po ng liham pastoral ng ating obispo at wag muna po kayong aalis at magbabalik pa po kami sa programang Manalig Ka. Sa mga taong may mabuti.
nabasa. Hallelujah! Minamahal na mga kapatid, nagbabalik pa rin po kami sa Linggo ng Pagkabuhay sa programang Manalig Ka, inyong kabsat si Father Bong Romano po. Brother Rodel Pagdinawan po. Brother George Santiago po. Bishop Bobet po. At ngayon, yung pong last message, yung pahabol po ni Bishop sa kanyang pastoral letter. Paanyaya po, patuloy nawa nating makita ang mukha ni Kristo sa mukha ng mga mahihirap at mapukaw nawa ang ating mga puso at konsensya upang tayong lahat ay magkaroon ng pagmamahal sa mga dukha at mabigyan sila ng pag-asa, katarungan at dignidad. Pagpalain kayong lahat ni Kristong muling nabuhay. Wow! Amen. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Yes, sir. Brother, your last message. And then, yung prayer ni Brother, tsaka yung bendisyon ni Bishop. Baka meron kang Gustong batiin po. pagbati portion na pala. Pwede pala dito. Gusto ko hong, sabi nga ho kasi nila, no, huli man daw at magaling, huli pa rin. Gusto ko kasing batiin si Ima, yun nung, Birthday niya. oo, yun nung ina ng ating ama ng Kahapon. diocese. Kahapon po ay kaarawan niya. Maligayang kaarawan po, Ima. Nakarating yung handa ni Ima dito na nagdala si Bishop. Oo, yun nung yung lechong baka. Masarap ba? Masarap. Oh, thank you, Ma. Oh, Easter na Easter yung handa. So maraming salamat din po. Nako, sino ba ang babatiin ko? Hindi ko alam. Siguro po, babatiin ko ang aking pamilya sa Santo Domingo at syempre ang aking beloved Cura Paroko, si Father Men. Yan, maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Yan. Ako rin po, binabati ko po yung parokyano ko, yung Muñoz, na miss ko po sila. Kasi medyo nakabakasyon ako, under custody po ako ni Bishop. So, maligayang pagdiriwang at alam ko naman po, naging masaya yung lahat ng pagdiriwang dyan. Kaya binabati ko po kayo ng isang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Bishop, mati din po kayo. Patuloy po nating isabuhay ang hamon ng ating pinagdiriwang, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Yung binabati ko po yung nanay ko nag-birthday kahapon. Oo, nagkita sila. Inunahan kayo ni Brother Rodel. Brother, ihanda po natin si Brother George ang panghuling panalangin and then matatanggap po natin ang bendisyon ng ating mahal na obispo. Sige po, ating pong damahin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa aming butihing obispo. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng biyaya, ng kanyang karunungan at pagmamahal sa amin. Hindi lamang po sa diocese, kundi sa lahat po ng mga taong nasa paligid. Maraming salamat po at binigyan niyo po siya ng pusong mapagkalinga, lalong-lalo na sa mga dukha. Maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataong ma-challenge dahil ngayong pong taon ng mga dukha, kami po ay may participation din at kung paano po kami makakatulong ay kanya pong binigyan kami ng gabay. Nawa po ay patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalo na rin po ang mga nakikinig sa amin ngayon, na nawa po ay patuloy naming isabuhay ang pagmamahal at pagkalinga, pagtulong sa mga dukha. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Brother Rodel, paalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong seminaristang Bulakenyo, Brother Rodel Pagdinawan. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Brother George, ang seminaristang Novo Ecijano. Basbasan po kayo ng Panginoon. Palagi, si Bishop Bobet po, ang McKinney. Ang naging host po, of course, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Diyos ti Agnina, kada kayo amin apo. Ginoo,
iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.